Puro gamit lang ba tayo ng motorsiklo? Panoorin natin to. Sa panahon natin ngayon, napakahalaga na magkaroon ng isang motorsiklo. Malaki matitipid natin sa pamasahe, sa gastos syempre, at saka sa oras. Pero kapag hindi naman tayo marunong mangalaga ng ating mga motorsiklo, mas doble ang gagastusin natin. Hindi sapat na pa-change oil lang tayo. Kaya sa pagtatanong natin sa mga legit na mga mekaniko, napag-alaman natin yung tungkol sa kanyang pag-maintenance. Ito nga po yung PMS. Ano nga ba ang PMS? Ayon kay paring Google, ang PMS po ay Preventive Maintenance Service. Sa pamamagitan po ng PMS, malalaman natin yung kondisyon ng ating motorsiklo, yung kanyang performance, at kung ano pa yung mga piyesa na dapat nang paltan. In short, talagang o-operahin o bubuksan yung ating motorsiklo. Maaagapan talaga yung mga minor issues bago maging major problems. Ano nga ba ang typical na chine-check dito sa PMS? Una nga po sa kanilang listahan, yung checking of fluid levels. Okay, ayan, sa brake fluid nitong ating Aerox. Kaya kita nyo naman, puno pa siya. Ayan, yung kanyang level, mataas pa. Sa loob po ng 1 year and 8 months na paggamit, hindi pa po tayo nagsasalin ng brake fluid. Sa nakita nyo mga riders, ayan ha. So no problem tayo sa kanyang brake fluid. Then kasunod po yung coolant. Yung level ng coolant natin, check natin ha. Nagbabantu-bantu ako dito pa uti-uti eh. So dito nga po, ayan, kita nyo naman siya oh. Wala pa tayong problema sa level niya. Kahit ang takbo natin madalas ano po 90 kilometers 4 times a week, wala tayong problema sa kanyang coolant. Maganda pa rin ang kanyang level. And then kasunod naman po yung inspecting ng tires and wheel alignment. Naka-schedule po tayo magpa-PMS ng motorsiklo. Pinapakita ko lang sa inyo yung basic na dapat nating i-check. Sa loob po ng may butas na. Manipis na po to. 1 year and 8 months mo na paggamit. Ito po yung stock tire, hindi pa po tayo nagpapalit. Meron na po tayong in-order sa Shopee. Iniintay-intay lang natin, baka mamaya o bukas dumating. Isang pares na po yung in-order natin. Ayan yung nasa screen po. Kumuha muna tayo nung medyo budget meal. At alam nyo naman, ang mahal po ng stock na gulong. Maabot po ng 3,000 plus ang isa. So yung kinuha po natin, bundle tire na siya. Isang set na ng Aerox version 2 na gulong. 3,000 plus lang po. Kung mapapansin nyo mga riders, makapal pa naman siya. Yun nga lang, dito lang sa side. Dito po sa gitna, ayan, kita niyo halos pumapantay na siya dito sa kanyang uka. So manipis na po to. Sa karamdam ko, lumapat na tayo, bumaba na. Dati ho, nakatiyad tayo pero ngayon, lapat na yung ating mga paa. Kaya ito, hindi na natin iintayin yung pangalawang taon niya. At kailangan natin magpalit at baka matsyempuhan tayo ng aksidente, di ba? Okay, isunod po natin itong kanyang lighting system at saka horn. Dito po sa ating Aerox, ayan mga riders, nakaka 21,478 po ang ating eksaktong odometer. Upon checking po dito sa manual ni Aerox, dapat po 24,000 odometer kailangan na natin magpa-PMS. Kaya syempre, susundin natin yon. Okay, dito po sa Aerox natin, pag nag-on tayo ng ating engine, okay, bali DRL lang po ang nakabukas sa kanya. Okay, may kulay tint po ito na nababakbak na. Puro kailangan na natin paltan. Then naka-off po lahat ang kanyang headlight. O kailangan natin mag-start pero bago tayo mag-start, check po muna natin yung kanyang mga turning signals or yung kanyang hazard lamp. Wala naman po tayong problema sa mga ilaw ng Aerox natin. Yun lang, naka-valve lang ang kanyang turning signals at saka medyo mababa. And then dito po sa rear, valve din po pero flexible siya. Then to na po na ko lang medyo nanginginit dito sa plate lights. So gano'n, natural lang yun. And then sa stop light po niya, tail light, sa loob po ng 1 year and 8 months, wala namang pagbabago. And then dito naman po sa kanyang horn, meron lang tayong inilagay na aparato. Ito po yung interruptor. Wala naman po masamang epekto kasi okay naman ang kanyang performance. Okay, check natin ha. Pag hindi natin binibitawan yung kanyang horn, ayan, meron siyang interruptor, di ba? No problem din. Maganda talaga kapag naka-LED na, maliwanag na,
mas matibay pa, di ba? At mas tipid sa konsumo ng battery. Okay, in good working condition pa rin po ang lighting system ng Aerox natin sa loob po ng 1 year and 8 months. Sa kanya naman pong muffler, walang problema, walang pagbabago po sa tunog. Wala tayong naririnig na kalansing o anong babang ingay. So wala tayong ginawang pagpapalit po. Ayan, ito pa rin po yung stock na muffler ng ating Aerox. And then nakasunod nga po yung ensuring smooth steering movement. Kahit smooth na sa pakiramdam natin, siyempre dapat isiguraduhin natin. So kadalasan po dito sa ating handlebar, ang nagiging issue po dito yung kanyang knuckle bearing. Pag yun ay nabasag na, medyo gaganit na yan at magkakaroon na ng kabig. So dito naman po sa aking obserbasyon wala pa rin problema. Okay pa yung condition ng kanyang knuckle bearing. Pero syempre hindi naman po tayo bihasa talaga sa pag-check Nag-share lang po tayo mga ka-riders. Ang makakapag-confirm pa rin po nito ay yung mekaniko na legit talaga. And then kasunod nga po yung checking ng brake hoses for chopping or leakage. So yun nga po, kailangan buksan to para makita ng mekaniko. Sa obserbasyon ko pa naman sa paggamit, wala pa po tayong nakikitang leak. Pero syempre, pag na-check na to, makikita ko meron maliit man o malaking leak. Remind lang mga riders bago pa po ito, wala pang 2 taon. Kaya wala pa tayong issue na nakikita. And then punta naman po tayo dito sa mga naka-regular na schedule replacement. Isa nga po dito yung pagpapa-change oil. Okay, sa pagpapa-change oil po, wag natin kalilimutan kapag Yamaha ang motorsiklo natin. Dapat po mga 1,500 kilometers na odo ay change oil na tayo. Maganda po sa Honda, talaga 2,000 pwede. Tayo po hindi na tayo nagpapalit-palit ng engine oil. Kung ano yung nirecommend sa atin nung store mismo ng Yamaha, yun na lang po ang ginagamit natin. Siguro isang tulong yun, kaya laging tahimik ang makina natin. Speaking of ingay, alam naman natin dito sa stock na CVT ng ating Aerox, yan po ang issue nito ay malakas po talaga ang dragging. Pero may nag-advise sa akin na siguro painitin lang doon ng mga 2 to 3 minutes ang motorsiklo bago gamitin, malelesen yung kanyang dragging. And then isa pang solusyon po, ayan yung pagpapagroove po ng ating bell para makatulong maging smooth yung ating takbo. Pero syempre, consult po kayo kung saan ba maganda magpag-groove. At isa pa po na hindi natin dapat kalimutan, yung pagpapalit po ng ating air filter. Mura lang po ang air filter ng Aerox. Pili na lang kayo yung legit. Makikita naman natin sa comment section, sa kanyang ratings at saka sa dami ng umorder. Pag umabot na ng 24,000 odometer, hindi na dapat linisin. Paltan na po talaga dapat ang ating air filter. And then sunod po sa listahan ng dapat paltan yung clutch cable replacement. And then spark plug replacement. Siguro pa-check din natin kung okay pa yung sunog ng kanyang spark plug. Kasi ito hindi pa tayo rin nagpapalit. And then brake pad or shoe replacement. Okay, dito po sa brake pad natin, siguro 3 palit na tayo. Yung sa stock niya, siguro wala pang 1 taon nagpalit tayo. And then pinagtataka ko, bumili naman tayo sa legit na store ng kanilang stock na brake pad. Ang bilis din na upod, siguro 1 buwan lang o 3 linggo. Pinalitan ko na naman, yung local na pinalit natin. So dito nga po, yung huling pinalit natin, wala na tayong naging problema. Kaya lang na-damage na yung ating rotor disc. Kita nyo, ang dami na niyang guhit-guhit, diba? Siguro itong susunod na papalitan. Pero okay pa naman ang performance po niyan. Then alamin din natin kung papalitin na ba yung ating drum brake, yung nga pong shoe dito sa loob dito. Kasi alam nyo, sa totoo lang, medyo nahihinaan na ako sa preno nitong drum brake. Almost every week, nag-a-adjust tayo. Gawa ng medyo lumalalim yung kanyang lever Kaya siguro, alagaan lang natin sa pag-a-adjust habang tayo naka-drum brake pa. Sana maglabas na sila ng naka-disc type na, diba? Dito sa rear. And then, syempre, isa sa importanteng part, yung ating pong fan belt. Sa loob po ng 1 year and 8 months, naka 21,000 plus tayo na odometer. So dito sa tingin ko, okay pa yung ating fan belt. Pero dahil susundan po natin yung procedure na dapat 24K magpalit na, kaya yun, umorder na tayo sa Shopee ng fan belt po ng Aerox. Pinili natin yung maganda ang ratings, yung dami ng order, para naman legit yung ating makuha. Kasi marami pong mga nakalagay na ang bababa ng presyo, mahirap po magtiwala sa ganun baka tayo yung ma-scam, di ba? And then kasunod po, ipapacheck din natin yung oil ng ating front fork. So dito naman sa aking telescopic fork na front suspension, wala naman ako nakikitang tagas-tagas.
okay pa rin ang kanyang performance sa loob po ng 1 year and 8 months. Pero syempre, pacheck natin para sigurado at maagapan, baka meron na siyang issues eh. At lastly, para doon naman po sa mga naka-manual, syempre yung ating drive chain na sprocket, baka papalitin na rin. And then syempre kasama po sa services ng PMS yung fuel injector cleaning, throttle body cleaning, CVT cleaning, ECU scan and diagnosis, saka yung ISC and TPS calibration. Okay, malalaman po natin lahat yung actual ng paggagawa niya na dun po mismo sa store. At iniintay pa po natin yung ating mga parts na in-order. Nga pala, isa pa, malilimutan ko pa, yung pong pagpapalit ng fuel filter pad at saka o-ring, yung sumasala ng ating gasolina. Malaki po ginagampanan nun eh, kasi halimbawa tayo lagi nagpapagas sa mga hindi trusted na gasolinahan. Yun po ang silbi ng fuel filter na yon, para masala yung dumi ng gasolina. At sa panghuli mga ka-riders, ano nga bang makukuha natin or benepisyo sa pagpapa-PMS? Ayan, kitang-kita naman sa ating listahan Google. Ayan, ensured safety and reliability, prolongs the lifespan of the motorcycle, maintain optical performance, and helps detect and address potential issues early. Sabi nga, prevention is better than cure. Kaya kung gusto natin tumagal ang ating mga motorsiklo, magpa-PMS tayo. Like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po.